Magandang gabi, mga ka-mystery, at welcome sa ating bagong episode. Ngayong gabi, isang kwento ng social media at pag-ibig na nauwi sa puot at karahasan ang ating tatalakayin. Isang trahedya na sumira sa maraming buhay. Ito ang kwento ni Ana at Ali Abulaban. October 21, 2021, isang gabi na hindi malilimutan. Isang gabi kung saan ang buhay ni Ana Abulaban, isang mabuting asawa at maalagang ina, ay kinitil sa kanyang sariling apartment sa San Diego, California. Ang kanyang asawa, si Ali Abulaban, isang TikTok star na milyon-milyon ng followers dahil sa kanyang mga impersonasyon, ang siyang itinuturong responsable. Paano nga ba humantong sa ganitong karahasan ang kanilang relasyon? At ano ang mga pangyayaring humantong sa trahedyang ito? Maligayang pagdating sa aking channel, ang kwentong Pinoy, Tagalog Crimes. Samahan niyo akong tuklasin ang detalye ng mga pangyayari sa naganap na krimen. Dito, maaari tayong makapulot ng mahahalagang aral. Kung ikaw ay interesado sa ganitong tema, maaari mong i-click ang notification bell, mag-like at mag-subscribe sa channel na ito. Si Ana Lei ay ipinanganak sa Pilipinas. Ang kanyang pagkabata ay hindi naging madali. Lumaki siya sa hirap kasama ang kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na ito, nanatili siyang positibo, masayahin at punong-puno ng pangarap. Pangarap niyang magkaroon ng magandang buhay, isang masayang pamilya at isang kinabukasan na puno ng pag-asa. Nagsikap si Ana, nag-aral siya ng mabuti, at pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho para suportahan ang kanyang pamilya. Nangarap siyang makalabas sa kahirapan at makapagbigay ng magandang kinabukasan sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang tadhana o maaaring sabihin natin ang pagkakataon ang nagdala sa kanya sa Okinawa, Japan. Dito, sa isang bar kung saan siya nagtatrabaho bilang isang bartender, nakilala niya si Ali. Si Ali ay nakabase noon sa Okinawa bilang miyembro ng US Air Force. Sa unang pagkikita pa lamang, tila may koneksyon na agad ang dalawa. Nabighani si Ana sa karisma ni Ali. Ang kanyang strong personality tulad ng kanyang inilarawan. Nagsimula ang kanilang romance, isang romance na tila perpekto sa simula. Nagpakasal sila, nagkaroon sila ng isang anak na babae at bumuo ng pamilya. Mula Japan, lumipat sila sa Estados Unidos at nagsimulang magbuo ng kanilang buhay. Dito, nagsimulang umusbong ang kasikatan ni Ali. Nagsimula siya sa TikTok bilang isang libangan lamang. Ang kanyang mga impersonasyon, lalo na ang kanyang version ni Tony Montana mula sa pelikulang Scarface, ay umani ng milyon-milyong views at likes. Naging instant celebrity siya. Ang kanyang mga videos ay punong-puno ng energy at katatawanan. Madalas ding isama ni Ali si Ana at ang kanilang anak sa kanilang mga videos na nagpakita ng kanilang perpektong buhay bilang mag-asawa. Mukhang masaya sila, mukhang walang problema, ngunit tulad ng madalas mangyari sa social media, ang mga nakikita natin ay hindi palaging sumasalamin sa totoong buhay. Sa likod ng mga ngiti at masasayang videos, may ibang kwento palang itinatago. Isang kwento ng selos, kontrol, at posibleng karahasan. Noong October 21,
2021, isang gabi ng trahedya. Ayon sa mga investigasyon, bago pa man ang gabing iyon, madalas na umanong mag-away sina Ana at Ali. Ang selos ni Ali ay lalong tumitindi. Naghihinala siya na may ibang lalaki si Ana. Sa gabing iyon, pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo, umalis si Ali sa kanilang apartment. Pero hindi pa pala ito ang katapusan. Sa halip, bumalik siya. Dala-dala ang isang baril. Nadatnan niya si Ana kasama ang kanyang kaibigan, si Rayburn Barron. Dito na tumindi ang galit at selos ni Ali. Sa isang iglap, nawala ang kanyang kontrol. Binaril niya si Rayburn. Pagkatapos, binalingan niya si Ana at walang awang binaril din niya ito. 2 buhay ang nawala sa gabing yun. Pagkatapos ng krimen, si Ali mismo ang tumawag sa 911. Sinabi niya na natagpuan niya ang mga bangkay ng kanyang asawa at ng kaibigan nito. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga otoridad kaugnay sa krimeng kinasasangkutan ni Ali Abulaban. Ang mga ebidensya, kabilang ang CCTV footage at mga testigo ay malinaw na nagtuturo kay Ali bilang responsable sa pagpatay sa kanyang asawang si Ana at sa kaibigan nito. Ayon sa mga investigador, 3 ang posibleng motibo sa krimen. Una, ang matinding selos ni Ali kay Ana. Ito ang pangunahing dahilan na tinitingnan ng mga investigador. Halimbawa, ayon sa mga ulat, si Ali ay madalas magselos at magduda kay Ana, kahit wala namang sapat na batayan. Ang kanyang selos ay umabot sa puntong sinusubaybayan niya ang mga galaw ni Ana sa pamamagitan ng social media at mga mensahe. Ang insidente ng pagpatay ay naganap matapos niyang marinig ang isang voice message kung saan pinag-uusapan ni Ana at ng kanyang kaibigan ang kanilang relasyon na nagpalala sa kanyang hinala. Pangalawa, ang epekto ng cocaine na kanyang ginagamit. Posibleng nakaapekto ito sa kanyang pag-iisip at pag-uugali, lalo na sa kanyang kontrol sa sarili. Ayon sa mga ulat, si Ali ay gumagamit ng cocaine bago maganap ang krimen, na maaaring nagdulot ng labis-labis na agresyon at kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ang droga ay kilala sa pagpapalala ng mga negatibong emosyon tulad ng selos at galit na maaaring nagtulak sa kanya na gumawa ng marahas na aksyon. Pangatlo, ang pagkakalulong niya sa kanyang kasikatan sa social media. Si Ali, na kilala bilang Gin Kid sa TikTok, ay may malaking bilang ng mga tagasunod at tagakuha ng atensyon mula sa kanyang mga videos. Ang kanyang ego ay maaaring lumaki dahil sa kanyang kasikatan na nagtulak sa kanya na maging kontrolado at possessive kay Ana. Halimbawa, ayon sa mga kaibigan ni Ana, si Ali ay naging mas mapagkontrol at mapagbantay habang lumalaki ang kanyang popularity sa social media na nagpapakita ng kanyang pagnanais na mapanatili ang kanyang image at kontrol sa kanyang personal na buhay. Sa kabuuan, ang kombinasyon ng matinding selos, epekto ng droga, at pagkakulong sa kasikatan sa social media ang posibleng nagtulak kay Ali na gumawa ng karumaldumal na krimen. Matapos ang masusing investigasyon, isinampa ang kaso laban kay Ali Abulaban. Ang paglilitis ay naging mahaba at masalimuot. Ipinagtanggol ng defense lawyers ni Ali na ang kanyang ginawa
ay isang crime of passion na dulot ng kanyang galit at selos. Ngunit matapos pakinggan ang lahat ng ebidensya at mga testimonyan, ang korte ay nagdesisyon. Nahatulan si Ali Abulaban ng first-degree murder sa pagkamatay ni na Anna Lay at Rayburn Barron. Sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkabilanggo at walang posibilidad ng parol. Ayon sa mga ulat, si Ali Abulaban ay kasalukuyang nakakulong at nagsisilbi ng kanyang sentensya habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Sa impormasyon na aking nakuha, walang detalyadong ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng pamilya ni Anna Lay. Gayunpaman, maaari nating ipagpalagay na ang kanilang pamilya ay labis na naapektuhan at nagdadalamhati sa kanilang pagkawala. Wala ring impormasyon kung ang mga labi ni Anna ay nauwi sa Pilipinas. Sino nga ba si Ali Abulaban? Isang TikTok superstar na may milyon-milyong followers, isang asawa at ama. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti at mga nakaaaliw na videos, meron palang itinatagong galit at selos. Ang kanyang pagkatao ay nabalot ng kasikatan, droga at insecurities. Ang mga ito ang naging sanhi ng kanyang brutal na aksyon. Ayon sa isang San Diego Superior Court judge na si Jeffrey Fraser, si Ali Abulaban ay isang makasariling tao at mamamatay sa kulungan hanggang sa kanyang huling hininga. Ito ang kanyang mga sinabi. He's a very selfish person. As I think the jury saw, the bottom line here is he will die in prison. He will never be a free man. He will take his last breath there. Nais ko po sanang magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Shoutout po kay Dr. Darin ng CCMC at Villet TV. Maraming salamat po sa panonood. Ang kwento ni Anna at Ali ay nagtuturo sa atin ng ilang mahalagang aral. Una, ang social media ay hindi palaging sumasalamin sa totoong buhay. Minsan, ang mga nakikita natin ay isang ilusyon lamang. Kung babalikan ang mga social media accounts ni Ali at Anna, masasabi ng marami na sila ay simbolo ng perpektong couple. Masaya, matagumpay, at mahal na mahal ang isa't isa. Subalit, hindi pala ito ang totoong sitwasyon ng dalawa dahil sila ay palaging nag-aaway. Si Ali ay madalas nananakit kay Anna. Pangalawa, ang selos ay isang mapanganib na emosyon na maaaring humantong sa trahedya. Dapat itong kontrolin at huwag hayaang umiral. Si Rayburn, na kanilang matalik na kaibigan, ay pinaghihinalaan ni Ali na kalaguyo ng kanyang asawang si Anna. Pangatlo, ang pag-aabuso sa droga ay may masamang epekto sa ating pag-iisip at katawan. Nakakasira ito ng buhay. Si Ali ay pinaniniwalaang nagsimulang gumamit at umabuso ng ipinagbabawal na gamot hanggang sa nawalan na siya ng kontrol sa paggamit nito. Pang-apat, mahalaga ang komunikasyon at pagrespeto sa isang relasyon. Dapat may pagtitiwala at pag-unawa sa bawat isa. Dahil sa selos at droga, nalubog sa selos si Ali at tuluyan na itong nawala ng respeto kay Anna. Ikalima, huwag matakot humingi ng tulong kung ikaw ay biktima ng domestic violence. Hindi ka nag-iisa. May mga taong handang tumulong sa iyo. Ayon sa ilang mga ulat,
Maraming beses nang binugbog at sinaktan ni Ali si Ana. Huli na magdesisyon si Ana na iwanan si Ali at ito ang naging dahilan ng maaga niyang pagkawala. Ang trahedyang ito ay isang paalala sa ating lahat na maging aware sa mga senyales ng domestic violence. Kung ikaw o ang iyong kakilala ay nakararanas nito, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. May mga organisasyon na handang tumulong sa inyo. Huwag hayaang mangyari pa ito sa iba. Salamat sa panonood mga ka-mystery. At muli, ako si Kwentong Pinoy. Mag-ingat po tayo palagi. Sana ay may natutunan kayo mula sa kwentong ito. Kung gusto mo ang ganitong tema, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas maraming kwentong puno ng aral at inspirasyon. Hanggang sa muli mga ka-mystery, mag-ingat po tayo at magmalasakit sa isa't isa.